Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapana-panabik na kwento. Simulan na po natin. Hoy! Nagsusulat ka na naman ng love letter? Sino naman secret admirer mo, ha? Hinga! Akin na nga yung notebook mo, Justin! Hindi naman yan love letter eh! Sandali lang, babasahin ko muna to. Hindi sa'yo yan! Akin na nga yan sabi! Tek. Obo! Diary pala to, ha? Nakalain mo? Uso pa pala to sa'yo? Ang salbahe mo talaga! Akin na yan! Sandali nga lang. Babasahin ko lang naman eh. Gusto ko lang malaman kung ano nakasulat dito. Maluha-luha pang hinawakan ng dalaga ang dulo ng kwaderno dahil mas matangkad sa kanya ang lalaki. Hanggang sa tuluyan ng makuha yon ng kaklase nito. Madalas siyang pagkatuwaan ng mga kaklase dahil sa kanyang itsura at luma ang lahat ng kanyang mga gamit. Kawawa talaga ang mga gamit sa'yo, no? Kung nakakapagsalita lang ang mga yan, sigurado, nagreklamo na ang mga gamit mo. Ilang recycle na ba yung notebook mong to, ha? Ha? Akin na nga yan! Oo. Hindi ka naman inaano ng notebook ko ah! Tsaka yung uniforme mo, mas maputi pa yung basahan namin kaysa sa suot mo. Bukas, bibigyan kita ng basahan dahil mas maayos pa yung kaysa sa damit mo. Oh, ayan notebook mo. Walang kwenta naman pala yung nakasulat dyan eh. Eh sino ba kasi nagsabi sa'yong kunin mo to? Pakialamero ka talaga eh! Oh, saluhin mo! Ingatan mo yung mga gamit mo ha. Baka mapagkamalang basura at maitapon pa ng iba. Muling umupo si Chikay sa pinakadulong upuan nang makuha ang kwaderno niya kay Justin. Tanging si Arvy lamang ang kaibigan niya sa paaralan dahil kaklase niya ito mula noong high school. Nag-aaral siya sa kolehiyo bilang second year college sa kursong engineering sa isang university. Isa siya sa nakakuha ng scholarship doon dahil nakapasa siya sa eksama. Hindi na siya muling umimik kahit nadidinig pa niya ang pangangantsaw ng mga kaklase. Muli siyang napalingon sa binata nang batuin siya nito ng kinuyumos na papel. Pinagwalang bahala na lamang ni Chikay ang lahat ng pambubuli sa kanya dahil sa kagustuhan niya makatapos sa pag-aaral. Ilang sandali dumating na ang kanilang guro, kaya tumigil ang binata sa pambabato ng papel sa dalaga. Tumatawa pa ito habang nakikita na pinupulot ni Chikay ang mga nakakalat na papel sa gilid ng upuan nito. Oh, anong kalat dyan, ha? Kasi ma'am, si Justin... Ay naku ma'am, makalat talaga yan si Chikay. Nakita mo naman kung gaano siya kadugyot oh. Dinadala pa rito sa classroom yung pagiging squatter niya. Ikaw nga itong nagtapon ng basura sa akin eh. Tumahimik na nga kayo. Pulutin mo na yan at itapon sa basurahan. Sa halip na magsimula na ako sa klase na uubos ang oras ko sa kakasaway sa inyo. Kung ayaw niyong umattend sa klase ko, you are free to leave. Ang pinaka-ayoko nang gugulo habang nagtuturo ako. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Walang hiya talagang lalaking yun, no? Wala nang ginawa kundi pagkatuwan ka. Alam mo, pag nainis ako, uupa ako na talaga ya. Huwag mo na siyang patulan. Wala naman tayong laban sa kanya eh. Lalo na't mayaman siya at mahirap lang tayo. Anong binubulong-bulong yung dalawa riyan? Gusto niyo bang kayo na magsalita rito sa harapan? Sorry po, ma'am. Kung gusto niyo mag-usap, dun kayo sa labas. Hindi na muling nagsalita pa magkaibigan. Nakaupo sila sa bandang dulo ng silid-aralan, ngunit matalim pa rin silang tinitignan ng kanilang guro. Nakasuot ito ng salamin at napaka-strikta ng itsura nito, kaya't maraming estudyanteng takot sa kanya.
Ilang sandali tumunog ang bela. Kaya't laking pasasalamat ng mga estudyante na natapos ang klase nila kay Miss Divina. Papalapit na naman yung gunggong dito. Wala talaga siyang magawa sa buhay kundi pag-initan ka. Huwag mo na lang siyang pansinin. Mamaya pati ikaw madamay sa kabaliwan niya eh. Palibasa kulang sa pansin eh. Hoy, Chikay! Ano tinitingin-tingin mo, ha? Siguro may gusto ka sa akin, no? Ha? Ako? Magkakagusto sa'yo? Hindi mangyayari yan, no? Sus, kunwari ka pa. Kala mo siguro hindi ko napapansin na madalas kang sumusulyap sa akin. Wala nga akong gusto sa'yo, no? At kahit kailan, hindi kita magugustuhan dahil napakasama ng ugali mo. Pwede ba, Justin? Tigilan mo ng kaibigan ko. Wala naman siyang ginagawa sa'yo, ha? Ilaan mo lang ang oras mo sa pag-aaral. Dahil ang baba ng exam mo, eh. Puro pang-asa lang inaatupag mo. Pero kahit passing score sa exam, hindi mo makakuha. Uy! May tagapagtanggol na ngayon ng prinsesa ng mga squatting, ah. Sino ka ba sa tingin mo para pagsabihan ako? Kaibigan niya, bakit? Hindi porket may pera ka, may karapatan ka ng laitin tong kaibigan ko. Basura man siya sa paningin mo. Mas mabuting tao at matalino naman siya kaysa sa'yo. Kulain mo nga naman. Matapang ka rin pala, ah. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ah. Dahil hindi mo magugustuhan kapag napikon ako sa'yo. Ha? Idinikit pa nito sa noo ni Arwie ang ninunguya nitong babulgama bago lumabas ng silid-aralana. Gustong suntukin ni Arwie ang kaklase, ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Hindi ako papayag na patuloy kanyang babastusin. Kaya ko naman siyang labanan eh. Alam mo bang sa isip ko? Bugbog sarado na siya. Ay, alas 5 na pala oh. Anong oras ba trabaho mo sa karinderya? Alas 6 pa naman. Dadaanan ko pa sina Lola at Butchoy sa simbahan eh. Sasamahan na kita. Maaga pa naman eh. Mula nang iwan sina Chikay at Butchoy ng kanilang mga magulang, si Lola Rosa na ang kanilang kasama. Malabo na ang mga mata ni Lola dahil sa katarata nito. Ang tanging kabuhayan nito ay ang pagtitinda ng kandila at mga pulsera sa labas ng simbahan. Hindi sapat ang kakarampot na kinikita ni Lola sa pangangailangan nilang magkapatid. Kaya't nagtatrabaho si Chikay sa karinderya ni Aling Susana. Alas 4 ng madaling araw siya pumupunta sa karinderya upang maghanda ng mga sangkap at tumutulong sa pagluluto. Tuwing gabi naman ay nagiging serbidora si Chikay dahil marami pa ang kumakain sa karinderya. Sa parang yun ay nakakalibre sila ng pagkain at natutustusan ng dalaga ang pag-aaral nilang magkapatid, maging ang gamot ni Lola Rosa. Grabe, napakasipag mo talaga, Chikay. Akalain mo yun, nagsasabay mong trabaho at pag-aaral. Samantalang ibang estudyante dyan gigising lang sa umaga, papasok na kagad sa paaralan. Minsan gusto ko rin magpahinga, RV. Kaya lang iniisip ko sina Lola at Butchoy. Wala kaming makakain kapag huminto ako sa trabaho. Sabagay. Konti lang naman ang kita ni Lola sa pagtitinda ng pulseras at kandila eh. Swerte na ako makabenta siya ng 200. Ako na lang gagawa ng project natin. Ipagpiprint na lang din kita. Pasensya ka na, RV ha. Ikaw na tuloy ang umaako sa ibang gawain ko. Alam ko na, kapag nakasahod ako, ililibre kita ng tapsilog. Pangako yan. Ay nako, huwag mo nang alalahanin yun. Ako naman ang nagbabantay sa printing shop ni Kuya Kaya walang problema sa mga ipapaprint natin. Sobrang nakatipid talaga ako dahil sa tulong mo, RV. Wala yun. Sige na, mauna na ako Mag-iingat ka Ikaw rin. Bukas, ako nang bahala sa pagkain natin. Pangiting tugon ni Chikay bago tuluyang umalis ang kaibigan. Kasama niyang umuwi si Lola at Butchoy. Ubus na rin ang kandila na paninda ng mga ito dahil may prosesyon sa simbahan. Kumain ka na muna, iha. Ininit ko na ang adobo na dinala mo kanina. Sa karindere na lang po ako kakain. Ubusin niyo lang po yan ni Butchoy. Magpahinga ka rin, apo. Mamaya magkasakit ka pa niyan. May konting naipon naman ako rito para pambaon niyo ni Butchoy. Itago niyo na po yan, Lola. Umiinom naman po ako ng vitamins Kaya huwag niyo na po akong alalahanin.
Halos 1 buwan nang wala kang pahinga sa trabaho, iha. Sa linggo magpahinga ka rin. Tsaka nalabhan ko na rin pala ang uniforme mo kanina. Luma na yun, apo. Kaya pinatahian na kita kay Lusing ng bago. Okay pa naman tong uniforme ko, Lola. Konting babad lang po sa bleach. Mawawala na rin po ang paninilaw. Bukas kukunin ko na yung kay Lusing. Alam kong kinukutya ka ng mga kaklase mo dahil luma na ang damit mo. Pambihira talaga tong si RV, oh. Nagsumbong na naman sa'yo. Hindi ako papayag na kukutsain ka lang ng mga matapobre mong mga kaklase. Marahang niyakap ni Chikay si Lola Rosa upang magpasalamat. Alam niyang mahal sila ni Lola at handa nitong gawin ang lahat. Mapasaya lamang silang magkapatid. Lihim na pinahid ni Chikay ang mga luha dahil kahit na hindi na masyadong nakakakita si Lola, ay nagagawa pa rin itong magtrabaho para sa kanilang magkapatid. Aalis na po ako, Lola. Mag-aalas 6 na po eh. Ipagpatuloy niyo lang po ni Butchoy ang hapunan niyo, ha? O sige, basta mag-iingat ka ha. Opo, Lola. Ay, ang batang yun talaga. Wala nang pahinga. Sa halip na pag-aaral lang sanang inaatupag, maaga siyang namulat sa responsibilidad na dapat sana ang mga magulang nilang gumagawa. Napapailing na lamang si Lola Rosa dahil sa awa sa kanyang apo. Malayong-malayo ang ugali ni Chikay sa ina nito. Dahil kahit anong pangaral ni Lola Rosa sa kanyang anak, ay hindi ito nakinig. Kaya't maagang nabuntis ito at si Chikay nga ang naging bunga. Iniwan din ito ng nobyo at inabondo na silang mag-ina. Makalipas ang 5 taon, may nakilala ulit itong lalaki. Ngunit muli rin siyang iniwan matapos na magbuntis. Wala nang nagawa si Lola Rosa nang iwan sa kanya ang 2 apo at hindi na muling bumalik ang anak nitong si Carmina. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan, napansin ni Chikay si Miss Divina na nakikipagtalo sa driver ng taxi. Ilang sandali lumapit si Justin sa kanilang guro upang depensahan ito mula sa taxi driver. Nagulat si Chikay nang malaman na ninang ng binata ang kanilang guro. Ayon na rin sa narinig niyang pag-uusap ng mga ito. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad papasok ng paaralan upang hindi mahuli sa unang klase. Mukhang malalim yung iniisip mo. Putike! Ano ka ba, RV? Nanggugulat ka na naman eh. Kanina pa ako nakasunod sa iyo, no? Pero mukhang malalim yung iniisip mo. May problema ba? Wala naman. Nalaman ko lang na ninang pala ni Justin si Miss Divina. Ayon na rin sa narinig kong usapan nila habang nakikipagtalo sila sa taxi driver. Kaya naman pala kahit mababa ang score niya sa exams, pasado pa rin ang grades niya. Kung sa bagay, usap-usapan na rin sa school na nadadaan sa sulyang si Miss Divina ng mga estudyante niyang mayayaman eh. Kahit saan talaga. Hindi mawawala mga taong gahaman sa pera, no? Ang panlaban lang natin talagang mahihirap, talino, sipag at tiyaga para hindi bumagsak sa mga subjects natin. Saglit na natahimik ang magkaibigan nang makasalubong ang iba nilang mga kaklase. Pinagtatawanan pa sila ng mga ito habang nagbubulungan. Akala nila siguro hindi natin alam ang pinag-uusapan nila. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, no? Oo nga. Tingin pa lang nila, alam ko itong sapatos kong topic nila eh. Palitan mo na kasi yan. Tignan mo, halos sumuko ng swelas at ilang tahi na rin yan. Pwede pa to, no? Wala pa akong pambili ngayon. Uunahin ko muna ang gamot ni Lola at bigas namin. Pagdating nila ng silid-aralan, pasimpleng sinukat ni RV ang paa ng kaibigan. Gusto niya itong bigyan ng sapatos dahil pudpud na ang swelas nito. 2 taon na yung ginagamit ni Chikay at ibinigay pa yun ng kakilala ni Lola. Umupo sila ng maayos nang pumasok sa silid-aralan si Miss Divina sapagkat first and last subject nila ang guro. Malakas nitong ibinagsak ang bag sa mesa. Muli nitong hinalungkat ang bag. Nanlaki ang mga mata nito nang makita sa loob ng wallet
na nakasiksik sa butas ng bag nito. Shit! Dito lang pala ang wallet ko. Napahiya pa ako sa driver. Oh, Ninang. Ay, Ma'am Divina pala. Nakita niyo po ba? Umupo ka na dahil magsisimula na ang klase. RV, sa tingin ko, nakita niya ang wallet niya. Kanina kasi, narinig kong pinagbintangan niya ang taxi driver na kumuha ng wallet niya. Siguro nga. Tignan mo itsura niya, oh. Pinagpapawisan kahit na nakatutok sa kanya ang electric fan. Lihim na natawa ang magkaibigan sa reaksyon ng strikta nilang guro. Ilang sandali nagbigay na naman ito ng quiz kahit hindi pa man ito nagtuturo. Mabuti na lamang ay maagang nag-aral ang magkaibigan kaya't nasagutan nila ang pagsusulit. Nagulat pa sila na makakuha ng mataas na score si Justina. Matapos ang klase nila kay Miss Divina, lumipat sila ng silid-aralan. Nanatiling tahimik si Chikay habang naglalakad sila ng kaibigan sa hallway. Grabe! Hindi ako makapaniwala na nakakuha ng mataas na score si Justin sa exam natin kanina. Hindi kaya ibinigay ni Ma'am Divina ang sagot sa kanya? Hinaan mo yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Kasi ilang beses ng mataas ang nakukuha ang score ni Justin sa subject ni Ma'am Divina. Samantalang sa ibang subject, pahirapan pa makakuha siya ng passing score. Baka naman nag-focus talaga siya sa subjects ni ma'am. Hindi tayo sure dyan, ha? Siguro kung tatanungin siya ngayon, hindi niya siguro masasagot yung mga tanong sa test, eh. Hayaan mo na siya. Napansin nilang lumapit si Justin sa kanilang kinaroroonan. Maangas pa nitong tinapik ang piskin ni Chikay, sabay na tumawa. Oh, ano ha? Hindi kayo makapaniwala na mataas ang score ko kaysa sa inyong dalawa, no? O edi, congrats! Parang nang-iinsulto naman yung pagbati mo, ya? Ha? Hoy, Justin! Huwag mo nga mabatok-batukan tong kaibigan ko. Kinukongratulate ka na nga niya, eh. Anong gusto mo sabihin niya sa'yo? Condolence? Pilosopo ka rin, ha? Kung ayaw mo siya mabatukan ko, di ikaw na lang ang babatukan ko, ha? Akala mo siguro uuruan kita. Itong sa'yo! Hindi na napigilan ni RV ang sarili, kaya't nasuntok nito ang kaklase bago pa man tumama ang palad nito sa kanyang batok. Dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng binata sa kaklase, ay napasubsob ito sa basurahan. Nang bumangon si Justina, pinagtawanan siya ng mga estudyante dahil sa plastic na chichirya na dumikit sa ulo nito. Baho! Buisit ka, squatting ka! Halika rito! Namatikman mo, hinahanap mo! Ha? Ano bang problema mo sa amin mga taga-squatter, ha? Kahit mahirap lang kami, wala kang karapatang saktan kami. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, eh. Dahil hindi na makataong trato mo sa kaibigan ko. Nandito kayo sa teritoryo ko. Kaya malaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Hoy, hindi mo pagmamayar ang eskwelahan na to. Saktan mo pa ulit kami. Hindi lang yan ang aabutin mo. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Ang yabang mong payatot ka. Oo, tama na yan! Halika na, RV. Umalis na lang tayo rito. Dali-daling tumayo si Justina at sinuntok sa mata si RV. Tumulong na rin ang mga kaibigan nito sa pananakit sa binata. Ganun na lamang ang pag-awat ni Chikay sa mga estudyanteng nambubugbog sa kanyang kaibigan. Ngunit maging siya'y itinulak ni Justina, kaya't napasubsob siya sa dingding. Sinabi ko na sa inyo na huwag niyo akong kakalabanin. Kala mo siguro kaya mo na ako, no? Ha? Matapang ka lang dahil marami kang tuta na sumusunod sa utos mo. Pero ang totoo, duwag ka! Anong sinabi mo? Ha? Ang Duwag sabi ka! Duwag! Ano ba? Pakiusap, tama na! Walang laban-laban sa RV sa inyong apat! Aray! Ang sino mang kumalaban sa akin, hindi lang ito aabutin. Pagsabihan mo tong kaibigan mong payatot na itiko mo ang bibig niya kung walang masasabing maganda sa akin, ha? Tama na, Justin! Maawa na kayo kay RV! Napangisi pa ang lalaki bago muling sinikmuraan ng binata. Pinagsisipapan ng mga ito si RV
bago iniwan habang namimilipit sa sakit. Ilang sandali dumating ang gwardya ng paaralan upang tukuyin kung sino nag-aaway. Nang makita nito si Justine, napailing na lamang ang gwardya dahil ang pamangkin na naman ng congressman ang pasimuno ng gulo. Madalas na napagtatakpan ang kasalanan nito. Tinulungan na lamang nito si RV na bumangon at dinala sa klinika matapos na pagsabihan. Walang sino man ang kumakalaban kay Justine dahil malakas ang kapit nito sa paaralan. Ginagamit ito ang pangalan ng tiyuing congressman sa tuwing may katarantaduhang ginagawa. Kahit na mababang nakukuha nitong score sa mga exam, ay nakakapasa pa rin ito sa mga subjects. Inireklamo ni RV sa principal ang pananakit ni Justine sa kanya. Ngunit sinabi lamang nito na ipapatawag ang binata upang pagsabihan. Ngunit makalipas ang 1 linggo, ay tila wala man lamang ginawang aksyon ng principal upang mabigyan ng leksyon ng mga bully na kanilang mga kaklase. Oh, bakit ganyan ka nalang kung makatingin, ha? Gusto mo bang dagdagan ko pa yung black eye mo? Huwag mo kong aangasan, ha? Dahil hindi uubra yan tapang mo sa akin. Huwag kang pakakasiguro dahil hindi lahat ng bagay nadadaan sa yaman. Ano hindi? Lahat mapapaikot ng pera. Kaya kahit anong reklamo mo, wala pa ring mangyayari. Tama na, RV. Halika na. Masisira lang ang kinabukasan mo sa kanya kung papansinin mo pa siya. Lahat madadaan pala sa pera, ha? Pues, tignan na lang natin kung kaya siyang sagipin ng pera niya. Pagdating nila sa silid-aralana, natigilan silang magkaibigan nang marinig nilang malakas na boses ni Miss Divina. Nagulat silang magkaibigan dahil maaga itong pumasok ng araw na yon. Kayong dalawa, hindi kayo pwedeng makakuha ng final exam ngayon last semester. Kaya mas mabuti pang umuwi na lang kayo. Ma'am, bakit ho? Bukod sa 5 minutes late kayo sa subject ko, may ginawa kayong violation na nakasaad sa rules sa scholarship nyo. Hindi kayo pwedeng makakuha ng final exam ngayon dahil suspended kayong dalawa. Ma'am, wala naman po kaming nilabag sa rules ah. Nakikipag-away kayong dalawa. Yan ang violation ninyo. Umalis na kayo dahil mag-uumpisa na ang exam. Kung may mga katanungan pa kayo, dun kayo sa principal's office pumunta. Ma'am, kung yung pakikipag-away ang dahilan kung bakit hindi kami makakakuha ng exam, wala po kaming kasalanan. Bakit sina Justina naging pasimuno ng gulo? Malay makakakuha ng exam. Bakit kaming binubuli niya? Hindi. Hindi naman sila scholars ng school. Mr. Santos, nagbabayad sila ng tuition at kinausap na rin sila ng principal. Kayong dalawang may nilabag. Kaya umalis na kayo dahil nakakaabala kayo sa klase ko. Mataray pang sabi ni Miss Divina na nakataas pa ang kilay. Natunang pansin na magkaibigan kay Justina na nakangisi pa habang nakatingin sa kanila. Kuyumang kamaong umalis ng silid-aralan si RV habang si Chikaya hindi na napigilan ng maiyak. Kausapin ulit natin ang principal. Hindi makatarungan ang ginagawa nila sa atin. Tayo na nga itong binubuli. Tayo pang lumalabas na masama. Paano kung tuluyang mawala ang scholarship natin? Yan na lang ang pag-asa ko para makatapos sa pag-aaral eh. Wala tayong laban kina Justin. Dahil kahit anong gawin nila, makakapag-aral sila dahil mayaman sila. Ako lang naman ang nakipag-away sa kanila eh. Kaya makikiusap ko sa principal na kahit ako na lang tanggalin nila ng scholarship, wag lang ikaw. Hindi pa rin pwede yun. Dahil wala ka rin namang kasalanan eh. Huwag ka mag-alala. Hindi sa lahat ng oras tatawa ang mga yon. Balang araw, makakahanap din sila ng katapat. Marahang pinahid ni Chikaya ang mga luha nang makarating sila sa principal's office. Kinausap nila ng masinsinan ng punong guro, kaya't napagdesisyon na lamang nito na magkaroon sila ng community service ng 10 araw hanggang matapos ang kanilang suspension. Mabuti naman napakiusapan natin ng principal. Madali lang naman ang community service ng 10 days eh. Yun eh kung walang sagabal.
Alam mo namang hindi tayo tatantanan ni na Justin eh. Walang ibang ginawa yun kundi ang guluhin tayo. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, nasolusyonan ang problema natin sa scholarship. Makakakuha rin tayo ng final exam pagkatapos ng community service dito sa paaralan. Maraming salamat talaga sa'yo, RV. Nadadamay ka lang naman dahil sa pang-aasa ni na Justin sa akin eh. Ay nako, anong silbi ng pagkakaibigan natin kung hindi kita ipagtatanggol sa kanila? Bahagyang napangiti ang dalaga at kinuha sa bagang baon niyang pagkain. Sabay nila yung kinain habang nakaupo sa lilim ng puno. Sumapit ang unang araw ng community service na magkaibigan sa paaralan. Habang naglilinis sila ng banyo, nagulat si Chikay nang bigla siyang buhusan ng tubig ng kaklase niyang si Gina, nakasintahan ni Justin. Tumatawa pa ang babae nang lumabas ng banyo at iniwang basang-basa ang dalaga. Pinahid niya lamang niya ng bimpo ang basang katawan at muling nagsimulang maglinis. Ilang araw ding nagtiis si Chikay sa hindi magandang pagtrato ng mga kaklase. Maging si Arwie hindi rin nakaligtas sa panggugulo ni na Justina habang ito'y nagtatrabaho. Oh, bakit ang dumi ng damit mo? Binuhos ni Justin sa akin yung basurahan. Walang hiya talaga yung lalaking yun. Hindi talaga nakukumpleto ang araw nila kung walang pinagtitripan. Sinabi mo pa. Pero kailangan natin magtiis. Alang-alang sa scholarship natin. Mauumay rin sila sa pang-aalaska sa atin. Nako, hindi totoo yan, no? Titigil lang siguro sila pag may iniinda ng karamdaman. Napangisi ang binata at tila ba'y kumislap ang mga mata nito sa ideyang nabuo sa isipan nito. Nang makauwi, dumiretso si Arby sa bakanting silid ng kanyang lolo na 5 taon nang yumao. Kinuha ni Arby sa cabinet ang lumang bag at inilabas ang libro at mga gamit na pagmamay-ari ni Lolo Manuela. Sinindihan ng binatang itim na kandila habang binabasang nakasulat sa lumang libro. Sinasambit din ito ang mga pangalan ng mga kaklasing madalas na nangangantsaw at nananakit sa kanila. Maya-maya'y kinuha nito sa loob ng plastik ang mga basurang napulot na itinapon ng mga kaklase sa basurahan. Maging ang tissue paper na itinapon ng kailang guro na si Miss Divina. Lihim nitong itinabi upang gamitin ang mga yon sa kanyang paghihigante. Dahan-dahang pinatakan ng binata ng natutunaw na itim na kandila ang mga basurang inilagay nito sa palanggana. Nilagyan din ito ng higad bago tinakpan yun. Tignan ko lang kung may mga asar pa sa amin bukas. Hindi kayo madaan sa matinong usapan, ha? Pwes, magdudusa kayo. Kinabukasan, habang naglilinis ng campus, nagtaka si Chikay kung bakit wala sina Justin at ang mga kaibigan nito upang mang-asar at manggulo sa kanilang magkaibigan. RV! Oh. 11:00 na! Pero hindi pa sumusulpot yung mga sungot. Isang malaking hibala ah! Oh, ayaw mo nun? Wala na magpapaligo sa'yo ng inumin? O di kaya magtatapon sa atin ng mga basurahan nila? Baka nagsawa na sila sa panggugulo. Napadaan ako kanina lang sa room ni Ma'am Divina eh. Wala rin siya dun. Eh baka naman may sakit. Narinig ko kanina sa mga estudyante na absent daw siya. Tuwang-tuwa nga sila eh. Samantala, nagising si Justin ang makati ang katawan at naniningkit na ang mga mata nito dahil sa pamamaga ng kanyang mukha. Maging ang mga braso at tiyan nito'y namumula, kaya't dali-dali siyang sinamahan ng katulong nila na magpagamot sa ospital. Maging ang mga kaibigan nito'y ganun din ang nangyari, kaya't lahat sila'y hindi nakapasok sa eskwela. Pinaghinalaan ng mga ito na ang pulutan nilang seafoods na mag-inuman sila ang siyang dahilan ng kanilang pamamantala. Dali-dali ring tumungo si Miss Divina sa dermatologist nang kumati at mamaga ang buong binti nito matapos na gamitin ang lotion na bagong bili nito sa mall. Halos matuklap na ang balat nito sa kakakamot dahil kahit na nakainom na ito ng gamot ay hindi pa rin humuhupa ang pangangati. Ang sarap magtrabaho ng walang sagabal.
Isang araw na lang matatapos na ang community service natin. Alam mo, RV, narinig ko sa mga kaklase natin kanina na isinugod raw sa ospital sina Justin at ang mga kaibigan niya. Ha? Bakit naman daw? Pare-parehong nagkasakit daw. Parang nagka-allergy yata. Baka naman kinakarma na sila. Buti nga sa kanila. Pati si Ma'am Divina, ilang araw na rin hindi nakakapasok eh. Dahil nagkasakit din daw. Resulta na yan ng kayabangan at kawalang hiya nila. Tara na nga. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Last day na ng paglilinis natin ng buong campus. Pero hindi pa alam ni Lola na suspended ako. Sana wag mo lang sabihin sa kanya ha. Oo naman. Ayoko rin naman mag-alala pa siya eh. Ang importante, makakapagpatuloy pa rin tayo sa pag-aaral. Sana nga hindi na bumalik ang mga asungot na yun eh. Pagdating ng bahay, dumiretso si RV sa kanyang silid. Muli nitong binuksan ang palanggana na naglalaman ng mga basurang ginamit niya upang kulamin sina Justin at ibang mga kaklase. Napangisi pa siya ng ibu sa palanggana ng mga nakuhang higad sa puno at muli nitong binasa ang nakasulat sa lumang libro. Mabuti lang naturuan ako ni Lolo noon. Kaya may panlaban ako sa mga walang hiyang tao kagaya ni Justin. Inubos nilang pasensya ko eh. Kaya nararapat lang sa kanila ang pahirapan. Itong kabayaran sa bawat pasa na ibigay nila sa akin at sa bawat iyak na pinaranas nila kay Chikay. Muling umalingaw-ngaw sa loob ng silid ng ospital ang palahaw ni Justina nang makaramdam ng hindi mapigilang pangati at hapdi sa katawan nito. Ganun na lamang ang pagtataka ng mga doktor kung anong uri ng allergy ang dumapo sa pasyente. Nagkasugat na rin ang iba't ibang parte ng balat nito. Nilalabasan na ng nakatulad din ng iba pa nitong mga kaklase. Mula ng araw na yon, pabalik-balik na ang sakit sa balat ni Justin at ng mga kaibigan nito. May panahon na gumagaling sila, ngunit kapag nasisikatan ng araw, ay humahapdi ang kanilang balat at bigla na namang mangangati at mamamantala. Kaya hindi na sila maaaring lumabas ng bahay upang pumasok sa paaralan. Si Miss Divina naman ay na-assign niya lamang sa opisina dahil nakiusap ito sa principal na hihinto na siya sa pagtuturo sapagkat nalagas na ang kanyang mga pilikmata dahil sa allergy na nangyari sa kanya at nahihiya siyang humarap sa mga estudyante sa kanyang itsura. Ang sarap pumasok sa paaralan ng walang bully, RV, no? Ang laki nangyari sa kanila. Baka napagtanto ng principal na i-kick out sila. Ayaw mo nun? Makakapag-aral tayo na maayos. Wala na mga asal sa'yo araw-araw. At wala na rin mambubugbog sa'yo. Tsaka pala, Chikay, may regalo ako sa'yo. Pasensya ka na kung mumurahin lang to ha. Oo, hindi ko naman birthday Sige na, buksan mo na yan. Para naman magamit mo na kagad. Wow! Bagong sapatos! Kung hindi mo naman kailangan bilan ako nito Isuot mo na yan. Tig 150 lang naman yan sa online eh. Sira na kasi yung sapatos mo. Para naman bumagi sa bagong uniform na pinatahi ni Lola sa'yo. Naku, maraming salamat, RV Pangako, kapag nagkapera ako, ililibre ulit kita sa Tapsilugan. Uy, sinabi mo yan ha? Oo naman! Niyakap ng dalaga ang kaibigan bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman na si RV ang siyang dahilan kung bakit hindi na nakakapasok sa paaralan ang mga klase nilang nambubuli sa kanila. Wala siyang kaalam-alam na may karunungan ito sa kulam sapagkat apo si RV ng isang magaling na mangkukulam na kinatatakutan noon sa baryo na pinagmulan nito. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo. Belated happy birthday kay Margaret. Birthday niya noong August 8. Belated happy birthday, Ma'am Margaret. Hi kay Mel D from Malaysia. Binabati ko na rin po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Malaysia. Kamusta po kayo dyan? Hi kay Lily Limbaga from Taiwan. Greetings coming from Tisoy. Shout out kina Billy Ray, Jenny May, Ray and Lucy Buendia from Nueva Ecija. Shout out kina Arvin,
Daryl, William, Nestor, at Joey Peñas and Gina Andraki Peñas from Kawayan, Negros Occidental. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Shout out to Cody, Kurochi, and Alec Oclarit, Inang Dragon, Acebes family. Greetings coming from Daisy Oclarit from Japan. Shout out kina Angelo, JR, Jomer, Michael, Brad at Jenny. Salamat po sa inyo. Hi kay Marwin Ilanan from Singapore. Kumusta na rin po sa lahat ng Pinoy dyan sa Singapore? Mabuhay po kayo. Hi kay Luz Viminda Zacarias from Caloocan. Hi kay June Mateo from San Ildefonso, Bulacan. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin yon, sana po huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Kaya naman pala, hindi niya pinapagalitan si Justin sa tuwing may katarantaduang ginagawa. Tsaka mataas pa rin ang grade kahit mababa ang score sa exam. Mukhang malalim yung iniisip mo ha. Putik, ay sorry. Tapos sa pambuhan, hindi mo pagmamayarin pa. Hoy! Hindi mo pagmamayarin. Hoy! Hoy! Yeah. Hoy! 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 Oh, Hindi mo pagmamayarin paaralan na to. ay, Hindi, dito ka pa lang eh. asan na ba? Di ba ginugulpe ka? Hindi, wala pa. Kala ko ginugulpi na. Lahat madadaan pala sa pera. Pwes, tignan na lang natin kung kaya siyang sagipin. Akin pala Ay, yan. ikaw yan. Na kahit ako na lang tanggalan nila ng scholarship, huwag lang ikaw. Na kahit ako na lang tanggalan nila ng Na kahit ako na lang tanggalan nila ng scholarship. Scholarship.